Ito ang saksi sa Double B! Isunod na natin si Mang Boy Evangelista, yung ama ho ni Benson Evangelista, mga kapuso. Mang Boy, kamusta ka na? Hello? Mang Boy, hi. Hi, Joel. Good morning. Live ka sa DCWB sa GMA News TV, Mang Boy. Paano mo nabalitaan yung nangyari kay Alfred Mendiola? Meron akong informant, no? As early as late afternoon kahapon na meron daw shooting incident sa Cavite. Then meron akong yung counterpart sa PNP through HPG Director Leonardo Espina, kinonfirm yung incident report na yun, ano? So doon nag-start. Tapos na-monitor ko, no, yung usapan niyo ni Secretary de Lima, no. Ayaw daw magpa-detail Ayaw daw magpabigay ng security detail 24 hours. Hindi naman daw ang DOJ ang jailer nitong si Alfred. Pero anong dating sa nitong nung pangyayaring ito, Mang Boy? Kasi hindi masyadong defined kasi, no. Ang pagkaalam natin, mga ordinaryong tao, pag ang alam natin, pag nasa WPP ka, secured ka, guarded ka, 24/7, ano? Actually, that is the impression, ano? Pero mukhang with what happened to Alfred, mukhang hindi pala ganon. Kasi sinasabi ni Secretary, meron din daw ilang mga under the WPP na ayaw magpabigay ng magpalagay ng security detail 24 hours. Isa si Alfred daw doon, Mang Boy, Oo nga nakakalungkot lang sa pangyayari kasi sayang yung best effort ng mga Quezon City public prosecutors, no? Silently, day and night, nagtatrabaho sila, every detail, para for this case, no? Para talagang airtight sana, no? So, but then, narinig ko rin, baka pwede naming i-adapt, no? Yung previous hearing, no? Na under yung sworn statement ni Alfred. Yun na raw Actually, as sinasabi ni Secretary, wala na raw talagang balak tawagin muli si Alfred sa witness stand. So, i-adapt na lang daw yung nauna niyang testimonya, Mang Boy. Okay pa sa inyo yun? Ganun ba ang pagkakaintindi niyo doon sa takbo ng kaso ninyo ni Benson? Ang pagkaintindi ko kasi May 14, yung parating May 14 ngayon sa RTC 215 ng Quezon City, no. Ang alam ko pre-trial pa lang kami, ito yung sampida na nakuha ko, pre-trial. So meaning wala pa kami sa main trial, proper trial, main trial. So ini-expect ko po ipipresent pa siya. But then since tingin ko pwede na ring i-adapt 'yon kasi under oath din naman siya doon. Tapos discharge na siya as one of the accused. So ang implication nun, naniniwala yung RTC judge na talagang qualified siya as maging witness. So recorded na po yun. So i-adapt na lang po namin siguro ngayon. Tell me honestly about what you're feeling right now. Anong nararamdaman niyo po ngayon at yung star witness po ninyo ay pinatay? Honestly, nalulungkot din ako, no? Kasi yung pinaglalaban namin, alam mo pala dito sa Pilipinas, no, talagang napaka-expensive ang cost of search for justice, no? You have to pay a lot of yung legal fees, tapos yung time, security mo, arrangements, tapos mawawala yung hanap buhay mo. Tapos at the end of the day, yung witness na talagang makakapag-pin down, biglang mawawala, mapapatay. So pati kami, no, yung safety ng mga complainants, witnesses, isa-isa 2 months ago, 3 months ago, merong isang complainant witness after attending dito sa RTC Malolos. Same case with the Dominguez, paglabas niya, binarel, hanggang ngayon, unsolved. So natatakot din kami, no? Honestly, ako natatakot din kami sa safety namin. Pero Mang Boy, ang sabi kasi, marami rin nagsasabi na marami kasi atraso si Alfred, baka hindi ito related doon sa kaso ni Benson, yung nangyari sa kanya ngayon. Naniniwala ba kayo doon? O tingin nyo talagang strongly related to doon sa karnaping syndicate? Ganito na lang, Joel, no? Last year, day before, umattend si Alfred, no? Yung first time may mag-a-appear siya sa hearing namin,
binomba, 3 klaseng bomba ang pinasabog sa inside the Malolos City Jail, no? Wow. Stunt bomb, 2 granada, saka homemade bombs, no? Yung Molotov. Buti na lang yung hindi siya napuruhan. Confirm po 'yon, nasa news 'yon. So talagang merong merong outside force na talagang gusto siya i-prevent mag-testify. So 'yon, isang malaking sindikato itong binabangga ninyo, Mang Boy. Di ba kayo natatakot din sa seguridad ninyo? Tao lang po tayo, natatakot tayo, pero given na yan this is not all about Venson, no? This is all about the victims na hanggang ngayon nagsasuffer lahat, no? And yung future victims. Kaya tinatayuan ko na po to, kahit na nagpapasalamat naman ako sa Tri-Media kahit nandiyan kayo, yung suporta nyo. Yun, nakakapanghina rin, Sana nga, wag natin mahintay na mayroong mga prosecutors din na maging biktima dito, natitrete na Ito yung nasasabi kong parang mafia style. Well-organized yung group, they have good lawyers, they well-funded. Siguro, meron din silang mga connections sa mga, ibang personals from the masakit man sabihin sa one of the pillar of justice, which yung mga PNP or armed forces or sa judiciary rin, ganon. Kaya mabigat talaga po ang laban kasi nga may pera po yung kalaban. Sa sinasabi ng Tri-Media, ito yung number 1 karnaping group. Okay. Mang Boy, ang maitutulong namin sa inyo, masubaybayan namin yung kaso po ninyo. Pagka may mga development, Mang Boy, just let us know. And we would be glad to help. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo paratit sampu na inyong pamilya. With this development, medyo natatakot na rin po kami sa inyong kaligtasan. Salamat, Mang Boy, at mag-ingat kayo. Opo. Maraming salamat po. Si Boy Evangelista, mga kapuso, ang tatay po ni Venson Evangelista. Ito'y may kaugnayan dun po sa pagkakatagpo ng, patay na ho. Yung pong star witness po nila na si Alfred Mendiola. Ang oras natin, 8:58. Double B sa News TV.